Iminungkahi ni Barbie na kontakin ang tagapangalaga ng mga elf, si River Arena, upang tulungan ang kanilang lahi. Di nagtagal, lumipad siya palayo sa kanyang anyong kabayo kasama si Bee upang kontakin ang tagapag-alaga. Habang nililibot ng dalawang halimaw ang lupain ng mga elf upang makakuha ng tugon, naghintay sina Takero at ang iba pa nang naglalakad. Maya-maya, bumalik si Barbie kasama si Bee, kaya tinanong siya ni Takero kung may nakita siya. Sinabi sa kanya ni Barbie na hindi niya naramdaman ang hininga ni Arena. Kaya, nagtaka si Brolight kung nagtatago ang tagapag-alaga mula sa mga elf. Naisip ni Clay na maaaring nagtatago si Arena dahil sa siksik na mana sa hangin. Kaya, nagpasya si Takero na mangalap ng impormasyon upang simulan ang paghahanap. Tinanong niya si Brolight kung mayroong anumang mga adventure guild na malapit, at sinabi niya sa kanya na ang mga elf ay nagpapatakbo ng isa na tinatawag na Demos Guild. Nagulat si Clay sa pangalang ito, kaya nagtaka si Takero kung sikat ba sila. Ipinaliwanag ni Clay na ang Demos talaga ang pinakakilalang guild sa kontinente. Kaya, nagpasya si Takero na pumunta doon para sa impormasyon. Maya-maya, narating ng grupo ang gusali ng Demos Guild. Doon ay isiniwalat ni Clay na sila ang may pinakamataas na average adventurer rank sa lahat ng adventurer guild sa mundo. Gayunpaman, tumanggi rin ang Demos na makipag-ugnayan sa labas ng mundo, na nagbigay sa kanila ng titulong Phantom. Nang marinig ito, napaisip si Takero kung ang guild ay may anumang lihim na impormasyon tungkol sa mga bagong bihirang materyales na siya lamang ang makakakolekta. Di nagtagal, pumasok sila sa guild ng magkasama, kung saan binati ng magandang guild master na nagngangalang Sara ang grupo. Habang naglalakad siya patungo sa grupo, pinuri ni Sara sina Takero at Clay para sa kanilang prestihiyosong reputasyon. Pagkatapos ay lumapit siya kay Brolight at nagsimulang manligaw sa kanya, na nag-iwan sa kawawang elf na natarant habang si Sara ay kumikita ng ilang mga kaso ng harassment para sa kanyang sarili. Tahimik na umalis si Takero at naglakad papunta kay Clay. Sinabi sa kanya ni Clay na kahit na may mga kakaibang insidente na nangyayari sa lupain ng mga elven, ang Demos ay puno ng mga normal na kahilingan sa gathering. Dahil sa pagiging interesado, nakahanap si Takero ng trabaho para sa isang kakaibang bagay na tinatawag na cat ear fungus. Sinabi sa kanya ni Sara na ang mga bihirang fungi na ito ay masarap kapag kinakain ng hilaw at matatagpuan sa isang lugar na tinatawag na Kyoto Hollow. Gayunpaman, ang Hollow ay kamakailan lamang ay nagkaroon ng konsentrasyon ng siksik na mana. Kaya, nahihirapan ang Demos Guild na mangalap ng mas maraming fungus. Inisip ni Clay kung sulit bang imbestigahan ang Hollow, kaya iminungkahi ni Brolight na pamunuan ang grupo doon dahil pamilyar siya sa lugar. Pumayag din si Takero na pumunta, plano niyang bisitahin ang Kyoto Hollow kinabukasan. Bago umalis, nang alap si Takero ng ilang kakaibang potion sa isang vial. Ipinaliwanag niya na dahil hindi nila alam kung ano ang maaaring mangyari sa bagong kapaligiran, ang mga potion ay magbibigay sa kanila ng karagdagang proteksyon. Kinabukasan, hiniling ni Sara kay Takero na magdala ng pinakamaraming fungus hanggat maaari dahil ang kanilang guild ay puno ng mga kahilingan, bagamat tiniyak niya sa kanya na makukumpleto niya ang misyon. Nag-aalala si Sara para sa kanilang grupo dahil wala silang mabilis na transportasyon, at ang paglalakbay patungong Kyoto Hollow ay aabuti ng ilang araw. Sinabi sa kanya ni Takero na magiging maayos sila, na ikinagulat niya. Kalaunan, sumakay ang grupo sa likod ni Barbie. Lumilipad sa himpapawid patungo sa target, ipinaliwanag ni Brolight na maaabot nila ang Hollow malapit sa isang malaking lawa. Kaya, patuloy na pinagmamasdan ito ni Barbie. Maya-maya, narating nila ang malaking lawa kung saan binalaan sila ni Barbie na kumakapal na ang mana. Nagulat si Takero na ang mana sa atmosfera ay napakakapal na, dahil hindi pa sila nakakapasok sa Hollow. Upang protektahan ang kanilang sarili mula sa siksik na mana sa hangin, inilabas ni Takero ang kanyang mga potion at inalok ang mga ito kina Clay at Brolight. Ngunit bago pa nila ito mainom, pinigilan sila ni Barbie upang itanong kung ang lugar na iyon doon ang pasukan, at kinumpirma ito ni Brolight. Gayunpaman, nang makalapit sila, napansin ng grupo na may mali. Pagkababa nila sa lupa, nakakita sila ng isang grupo ng makapangyarihang mga halimaw na patay na nakahiga malapit sa pasukan ng kuweba. Nag-aalala, tumakbo si Brolight papasok upang siyasatin ang sitwasyon. Hinimok ni Barbie si Takero na mag-ingat, ngunit walang babala, nabulunan si Brolight sa isang bagay at bumagsak. Sinubukan ni Clay na habulin siya, ngunit siya rin ay nabiktima ng parehong kondisyon. Nang mapagtanto na ang nakal-alasong mana ang nagiging sanhi ng pagkabulunan ng kanilang mga kaibigan, itinaas ni Takero ang kanyang tungkod at naglabas ng isang malinis na spell sa kapaligiran.
Habang kumakalat palabas ang malinis na spell, nililinas nito ang mga bangkay ng halimaw at inaalis ang nakal-alasong mana mula kina Brawlite at Clay. Di nagtagal, pareho silang nakabawi ng kanilang mga katinoan, ngunit binalaan ni Barbie si Takeru na ang mana ay malapit ng maging concentrated muli. Mabilis niyang sinabihan sina Clay at Barbie na i-activate ang mga potion na ibinigay niya sa kanila, kaya sa wakas ay ginamit nila ang mga ito. Matapos nilang i-activate ang mga potion, nagsimula silang kuminang na ikinagulat nila. Ipinaliwanag ni Takeru na ang mga potion ay talagang ilang mga mahiwagang kagamitan na nilikha niya upang protektahan ang nagsusuot mula sa nakapalibot na mana. Pagkatapos ay napansin ni Clay ang lahat ng masamang mana na bumubuhos mula sa kuweba. Kaya naisip ni Takeru na kaya niya itong hawakan gamit ang kanyang mana resistance. Gayunpaman, nag-aalala siya na kahit sina Bee at Barbie ay maaaring masaktan sa mas malalim na bahagi ng kuweba. Upang ayusin ito, iminungkahi ni Takeru na gumawa ng isa pang mahiwagang potion para kay Barbie. Gayunpaman, bigla siyang lumiit at naging isang maliit na anyo ng diwata at umupo sa balikat ni Clay, sinasabing maaari na lang niyang ibahagi ang proteksyon ng mga kagamitan dito. Pagkatapos, pumasok ang grupo sa kuweba kung saan binalaan sila ni Brawlite na manatiling malapit upang maiwasan ang pagkaligaw. Habang naglalakad sila papasok, naramdaman ni Brawlite na ang kuweba ay nagbago mula dati. Maya-maya, nakatagpo ang grupo ng isang kakaibang halimaw na kahit papaano ay maaaring mabuhay sa nakal-alasong kapaligiran ng kuweba. Lumapit si Brawlite sa nilalang dahil ngayon lang siya nakakita nito, ngunit bigla itong nagbuga ng nakal-alasong gunk sa kanya. Umatras si Brawlite mula sa mapanganib na halimaw, at binalaan siya ni Clay na mag-ingat sa anumang makita nila dahil sanay na itong manirahan sa lason ng kuweba. Bigla, isang kolonya ng libu-libong gagamba ang lumitaw sa paligid ng grupo, na nag-iwan sa kanila na nakakulong sa pagitan nila. Sumirit ang isa sa mga gagamba patungo sa kanila, at nag-isip si Takeru kung paano haharapin ang sitwasyon. Maya-maya ay tumalon ang gagamba patungo sa kanya, kaya sinuntok ito ni Takeru ng malakas dahil sa galit. Matapos ibagsak ni Takeru ang gagamba sa isang grupo, sinubukan ng isa pang gagamba na atakihin si Clay. Napatay ni Clay ang gagamba sa isang atake bago pinasabog ni Bee ang isang malaking grupo gamit ang kanyang apoy. Sa kabila ng magiting na pagsisikap ng lahat, patuloy na pumasok ang mga gagamba sa silid. Naisip ni Takeru na kailangan niya silang tapusin lahat ng sabay-sabay. Kaya tinanong niya si Brawlite kung may anumang bukas na lugar sa loob ng kuweba. Sinabi niya sa kanya na mayroong isang bukas na lugar sa kabila ng mga gagamba. Kaya, mabilis na nagmadali ang grupo upang hanapin ang lugar na ito. Pagkalipas ng ilang panahon, narating nila ang bukas na lugar kung saan nagsimulang makahabol ang mga gagamba. Sinabihan ni Takeru ang lahat na manatiling malapit sa kanya. Kaya, nagsiksikan silang lahat. Pagkatapos, habang papalapit ang mga gagamba, itinaas niya ang kanyang tungkod at gumamit ng isang spell na tinatawag na Desperate Barrier. Biglang umilo ang kanyang tungkod, na lumikha ng isang malakas na barrier na lumawak palabas at pumupunit sa kayig ng mga gagamba. Sa huli, lumawak ng husto ang barrier na lumikha pa ng butas sa bubong ng kuweba. Pinagmasdan ni Clay ang lahat ng sirang bahagi ng gagamba sa kanilang paligid. Nagulat sila na pinunit ng kapangyarihan ni Takeru ang kuweba mismo. Dahil malinaw na ang kanilang paligid, umupo ang grupo upang mananghalian sa bukas na lugar, masayang kumagat si Brawlite ng sandwich. Nakaramdam ng pagkamangha na nasisiyahan sila sa isang simpleng tanghalian sa mapanganib na lugar na ito. Naniniwala si Clay na lahat ng ito ay salamat kay Takeru, ngunit sinabi sa kanya ni Takeru na ginawa lamang niya ito dahil talagang gusto niyang kumain. Pagkatapos ay tinanong niya si Brawlite kung gaano kalalim ang kuweba, kaya sinabi niya sa kanya na nasa kalagitnaan pa lang sila sa ngayon. Ipinaliwanag niya na may isang altar na nakatago sa kaibuturan ng kuweba, at napaisip si Clay kung maaaring ito ay pag-aari ng Guardian Arena. Umiling si Brawlite, ipinaliwanag na ang altar ng kuweba ay dinisenyo sa paraang ganap na hindi kilala ng mga elf. Nagulat si Takeru, napaisip kung may mga taong nagtayo ng altar upang sumamba sa isang Diyos, o kung ito ba ay isang aparato na ginagamit upang selyuhan ang isang nilalang. Kalaunan, pagkatapos nilang mananghalian, ang grupo ay kumilos pa sa loob ng kuweba. Habang pababa sila, napansin ni Clay na walang karagdagang gagamba na lumilitaw. Napansin din ni Takeru na kakaiba na walang ibang nilalang na lumilitaw. Kaya, inamin ni Clay na masama ang kutob niya tungkol dito at binalaan ang lahat na manatiling alerto. Di nagtagal, narating nila ang isang butas, na ipinaliwanag ni Brawlite na siyang lokasyon ng altar. Pagpasok sa silid ng altar, nagulat ang lahat nang makita ang isang higanting fungus na may taingang pusa na tumutubo.
Bagamat nasa sabik si Takeru na iuwi ang mga kakaibang kabute at lutuin ang mga ito, napansin niya ang isang kakaibang sirang dingding sa silid. Sa paggunita kung paano nayanig ang lupa matapos niyang gisingin ang sinaunang dragon, napaisip si Takeru kung ang mga shockwave mula sa lindol na iyon ay nakasira sa kuweba hanggang sa kaharian ng mga elf. Bigla, nakaramdam ang lahat ng matinding pressure sa silid, at binalaan sila ni Barbie na isang higanteng kumpol ng mga elemento ng mahika ang mabilis na papalapit sa kanila. Nararamdaman ni Takeru ang enerhiya ng mahika, ngunit nag-aalala siya dahil wala na siyang ibang makita. Pinaalalahanan ni Clay ang lahat na magbantay at sinabi sa kanila ni Barbie na malapit na ang nilalang. Biglang may kakaibang laway na tumulo sa balikat ni Brolite. Nagulat ang lahat, tumangala at nakita ang isang napakalaking slug na sumusunod sa kanila sa bubong. Nang mapagtanto na ang cover nito ay nasiwalat, tumalon pababa ang slug upang harapin sila ng direkta. Tinanong ni Brolite si Takeru kung matutukoy niya ang pangalan ng halimaw, kaya ginamit niya ang kanyang appraisal skill dito. Sa pag-scan sa halimaw, nalaman ni Takeru na ang Kyodo Dark Slug na ito ay isang S-rank na halimaw na natatangi sa Hollow dahil nag-evolve ito sa loob ng makamandag na kapaligiran ng kuweba. Nabigla sa uri ng halimaw, isiniwalat ni Clay na ang mga makamandag na slug na ito ay may kakayahang sumira ng buong kaharian ng mag-isa. Naisip ni Brolite na dapat silang tumakas dahil napakalakas ng halimaw, ngunit tumanggi si Takeru. Ipinaalala niya sa kanya na ang slug ay maaaring tumunaw ng buong bansa sa madugong puddles, ngunit ipinaliwanag ni Takeru na may kapangyarihan silang labanan ito. Sinabi niya sa kanya na ang slug ay talagang mahina sa apoy, na siyang espesyalidad ni B. Pagkatapos ay bumaling siya kay Clay, na nagsimulang mag-transform sa kanyang anyo na dragon. Pagkatapos mag-transform, humingi siya ng tawad kay Brolite dahil sa hindi niya pagsabi ng mas maaga. Kasama ang isang malaking itim na dragon, isang mas maliit na lilang dragon, at ang maliit na Barbie na naghihikayat sa kanila, naisip ni Takeru na walang paraan para matalo sila sa isang mabahong slug. Sa wakas ay nakaramdam ng kumpiyansa si Brolite pagkatapos ng lahat ng kanyang pagtiyak, at nagpas siyang makipaglaban kasama ang lahat. Habang papalapit ang slug sa grupo, naghagis si Takeru ng triple layer na kalasag sa lahat. Pagkatapos ay nagdagdag siya ng toughness enhancement kay Brolite at speed enhancement kay B. Nang matapos na siya sa kanyang paghahanda, sinabihan ni Takeru ang lahat na lumaban, si B ang unang lumabas, at agad na sinira ang slug gamit ang isang nagliliyab na bolang apoy. Sa galit sa sakit, sumugod ang slug gamit ang makinis nitong mga tentacles, sinusubukang hulihin si B habang lumilipad si B at inilihis ang atensyon ng slug. Sumugod si Clay, iniisip na may pagkakataon siyang umatake. Gayunpaman, nagpaputok ang slug ng mas maraming tentacles para pigilan siya, kaya't tinuya ito ni Clay. Sa galit, sumabog siya sa pagkakatali gamit ang sarili niyang katawan. Pagkatapos ay sinabi niya sa slug na hindi nito kailanman kukunin ang kanyang buhay at hinugot ang kanyang sibat para harapin ito. Dahil sa pakiramdam na mas malakas kaysa dati, sumugod si Clay upang labanan ang slug ng diretsyo. Sinubukan siyang pigilan ng halimaw gamit ang mas maraming tentacles, ngunit madaling nalagpasan ito ni Clay gamit ang kanyang sibat. Gayunpaman, muling binuhay ng slug ang mga nabasag nitong bahagi, na ikinagulat ni Clay. Di nagtagal, nagpatama rin ang halimaw kay B mula sa himpapawid. Kaya, napagtanto ni Brolite na ang kanilang mga pag-atake ay hindi talaga nakasakit dito. Nagtanong si Takeru kung paano nasusubaybayan ng slug ang dalawa kahit na wala siyang mga mata at pagkatapos ay napagtanto na nararamdaman sila nito sa pamamagitan ng antena nito. Sinabihan niya si Brolite na hanapin ang antena, at agad itong tumakbo upang tamaan ang kanyang target. Kahit na sinubukan ng slug na hulihin si Brolite, sinunog ni Takeru ang mga tentacles nito. Nagbigay ito kay Brolite ng pagkakataong tumalon malapit at sirain ang mga tentacles ng slug gamit ang kanyang mga punyal. Dahil sa kawalan ng mga pandaman nito, agad na nagsimulang magpumiglas ang slug na gumalaw. Sinabihan ni Barbie ang grupo na lumapit para patayin, kaya pinasabog ito ni Barbie ng mas malakas na apoy. Akala ni Brolite ay nagawa na nila ito, ngunit sinabi sa kanya ni Clay na hindi pa tapos. Kahit papaano, namatay ang apoy ni B nang walang iniwang gasgas, at ang galit na halimaw ay nagpaputok ng mas maraming tentacles. Habang pinapanood ang halimaw na ganap na ligtas, inakala ni Takeru na nakaligtas ito dahil sa basa nitong balat. Upang maalis ang mga depensa nito, nagpasya siyang alisin ang lahat ng kahalumigmigan nito. Kaya, kumuha siya ng isang sisidlan na puno ng dekalidad na asin at hinubog ito sa ilang maliliit na bola. Pagkatapos ay pinaputok niya ang mga bola sa slug, na agad na natunaw ang mga piraso ng kanilang balat. Dahil sa pakiramdam na nanganganib, sa wakas ay sinubukan ng slug na tumakas.
Sa pagkakataong ito, tinusok ni Clay ang nanghihinang balat nito gamit ang kanyang sibat, na sa wakas ay napatay ang malaking slug. Matapos talunin ang nilalang, nagsimula nang lumabas ang lahat sa kuweba. Sa kanilang paglalakbay, nakakita sila ng daan-daang itlog ng slug sa mga dingding ng kuweba. Dahil alam nila kung gaano kapanganib ang mga maitim na slug, sinabihan ni Takeru ang lahat na lipulin ang mga ito. Inisip ni Clay kung mayroon ba silang sapat na oras upang sirain ang napakaraming itlog bago sila mapisa. Kaya, sinuri sila ni Takeru para sa isang kahinaan. Nalaman niya na ang mga itlog ay mamamatay kung malantad sa sikat ng araw. Kaya, inisip niya kung ang ultraviolet rays mula sa araw ay maaaring pumatay sa kanila. Sinabihan niya ang lahat na ipikit ang kanilang mga mata, pagkatapos ay lumikha siya ng isang higanting bola ng artificial na ultraviolet light. Agad na pinapatay ng liwanag na ito ang lahat ng mga embryo sa loob ng mga itlog, na nagtapos sa posibleng kalamidad. Bigla, isang kakaibang hangin ang umihip mula sa mas malalim na bahagi ng kuweba. Sinabi ni Barbie sa lahat na ang nakal-alasong mana ay umalis na ngayon sa hola at ang nilalang na kilala bilang hari ng espiritu ay tumatawag na ngayon sa kanila. Nararamdaman ang kakaibang aura, naisip ni Takeru kung sa wakas ay nagising na ba ang River Arena. Diyan nagtatapos ang episode 11. Mag-like at mag-subscribe para hindi makaligtaan ang susunod. Salamat sa panunood.